nagsalita si VP Sara, ang ating leader, at sinabi niya na talagang hindi siya mananawagan ng Marcos resign dahil tignan natin ang DNA ng mga Marcoses, no? Yung kanyang amang diktador, talaga naman pong hindi Solid, nag-resign. mga Siya kurakot. sapilitang sinipa sa kanyang pwesto at dahil dyan, umabot ng 20 taon siyang nakaluklok sa pwesto at Grabe, ang talaga tagal na. namang Guinness Book of World Record, kinilala ang Marcos Sr. at ang kanyang pamilya bilang number one pagdating sa pangungurakot, pagdating sa um, mga taong gobyerno, no? At siyempre, alam natin ang motibo kung bakit gusto nila magkaroon ng Marcos Forever. Dahil nga pera, 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 no? At parang walang kabusugan sa pera itong mga Marcoses, hindi pa sapat na 20 anyos nilang linapa ang kaba ng Tama ka dyan, Mr. Harry Roque. Magandang araw mga kabayan. Ito po News That Matters. Ito nga, panonoorin natin dito, itong video na to. Itong si Harry Roque, si BBM, tsaka si Attorney Guanzon, mga kabayan. Dahil nga ito, hindi na natin matiis yung mga kabalbalan ng mga magnanakaw ng pondo ng ating gobyerno. Na ibinulsa lang nila dahil banas na tayo. Na gusto na nating mag-resign talaga tong si BBM. Well, yan na lang ang tanging dahilan para guminhawa ang ating bansang Pilipinas at tayong mga mamamayang Pilipino na makaahon sa hirap at maisaayos ang pondo ng pera na hindi dapat na pupunta sa mga kanila kundi na pupunta sa tamang proyekto at katulad niyan yung mga ghost project na yan. Imbes na natapos yung mga proyekto yan, napunta lang sa kanila. Kaya nakatiwangwang na lang kung titignan mo. Ang sama ng mga view, mga kababayan. Eto, panoorin natin tong si Harry Roque. bayan, gusto na naman nila ng another 20 years. So tama po si BP Sara. Nasa DNA po ng mga Marcoses na kapituko sa kapangyarihan Nako. dahil nga po sa kanilang mga personal na interes na manatili sa kapangyarihan. So Tibay. ganyan na po ang katotohanan, no? Masakit man na tanggapin, yan po talagang katotohanan. Talagang ang mga Marcoses hindi po yan magre-resign. Gaya ng hindi naman Tibay nag-resign naman. talaga si Marcos Sr. Siya'y pinalayas ng taong bayan. Kaya nga po, ang tanong, patuloy pa ba tayong mananawagan ng Marcos resign o dapat ba iba nang sinisigaw natin? Iba nang Well, alam isigaw niyo po, natin. kontrobersyal yan dahil alam niyo naman, no? Sa hanay ng mga tumututol kay Marcos, meron tayong invisible line. Yung mga ayaw na mag-resign si Marcos dahil nga meron silang mga katapatan doon sa isang Marcos na Amy Marcos at yung mga naniniwala na wala ng pag-asa sa kahit kaninong Marcos. At kabahagi naman po ako niyang grupong yan na naniniwala na kahit sinong Marcos ay hindi na dapat pagkatiwalaan. Totoo po yan. Ako po ay I'm very fond of Manang Amy, pero sa tingin ko, ang lahat ng ginagawa niya ay para nga masalba ang pangalan ng mga Marcoses, no? At dahil blood is thicker than water, hindi yan mananawagan na mag-resign ang kanyang kapatid, no? At in fact, matagal na nating inaantay na magsalita si Amy Marcos na, Ading, dahil ikaw naman ay magpahinga na muna, no? At hayaan mo na ang pamumuno kay BP Sara dahil kaya mo naman kinuha yan na Vice President. Kapag hindi mo na kayang mamuno, meron talagang sasagot, no? At sasalo ng mga katungkulan bilang isang presidente. Tama ka naman dyan, Harry Roque. Agree kami sa'yo. Dahil kundi dahil dito sa kay Tatay Digong at kay Sara, Vice President Sara, hindi naman mananalo yung si BBM na yan, yung bangag na presidente na yan. Nagdumikit lang siya para manalo. Ngayon, nung naging presidente, hindi niya naman kayang hawakan yung mga tao niya. Kaya nga napakahina niyang leader. Kaya nga nagkanda loko-loko yung gobyerno natin. At iyon nga, yung mga pera natin, pinagkukurakot nila. Talagang mahirap po yung mga ganyan. Yung mga ganyang leader, talagang babagsak po tayo, mga kababayan. Kaya ito, wag ho tayong titigil sa pagsuporta sa mga lumalaban dito sa Marcos administration dahil tayo lang din ang kawawa. Imbis na ipagmalaki natin yung mga apo natin na itong bansang Pilipinas ay napaka-asensadong bansa, napakasarap tumira dito dahil nga walang corrupt na mga government officials. Di ang sarap pakinggan pagka ganun, di ba? Dahil pinaglaban natin yung karapatan natin.
At eto pa mga kabayan, itong ICI na to, panggulo lang din to eh. Alam niyo bakit? Kasi itong mga pinagloloko lang tayo ng mga to. Yung mga tinatag nilang ICI nila, ipabor din sa kanila yan. 100%. Panoorin natin tong video na to mga kababayan. Dapat i-abolish na lang yung ICI na yan. Yari kayo, mga kawatans. Mga inutil. Wala daw silang makita. Nasa mukha nyo na. Kakagatin na kayo. Wala pa rin kayo makita. Kasi yung utos sa inyo ni BBM, si Saldi ko lang. Kasuhan nyo. Hindi nyo pwedeng kasuhan ng pinsan niya si Martin Luther King. Yun. Bulaga. Also known as Kim Bonjing. You think we're stupid? Ayan ha. What kind of investigation are you Gumising po doing tayo, there? mga gobyerno dyan, mga government officials. Gumising po kayo. When the people have lost trust in your independence? You're useless. That's why all this other, independent Tama ka dyan. legal experts have refused, such as former Ombudsman Justice Carpio Morales, because they know that this ICI is just cosmetic. Come on, BBM. Why did you all of a sudden wake up from your comfortable slumber after 3 years to make public these ghost projects? Why? Because of the U.S. State Department report. And I'm sure other creditors will be making comments soon. Utang ka ng utang, BBM. Utang na Yun. loob. Yari kayo. Tapos kinukurakot lang ninyo Kaya kayo. ng pinsan mo. Huwag ka maghugas ng kamay na hindi ka kasali dito, BBM. Dahil ikaw ang nagpirma. Budget mo yun. Ang 2025 budget na puno ng padding ng paldo na ng lahat ng ghost projects at infra na Ayan po mga kababayan ha, nakita nyo. Utang ng utang tong si BBM. Ngayon tayo'y nalubog sa utang. Ngayon sila, pinagbubulsa lang din nila. Ang galing nyo naman. Wala kayong mga silbi, kayong mga kawatan. Dapat talaga sa inyo makulong at bumaba na kayo sa pwesto ninyo. Mga wala kayong silbi. Eto mga kababayan, panoorin po natin yung Bongbong Bangag Marcos, mga kababayan dito. Who may be involved. And of course, you hold sway over your political allies in both houses of Congress, whose names are now being floated, led of course by the former Speaker and your cousin, Martin Romualdez. Well, I'm confident because I know what we did or did not do. Yun lang. But if we investigate everybody, we follow the evidence, and wherever that leads is not something that we try to direct or influence. I hope so. That's why we have the ICI. They are an independent commission, and that is their job. And their job is to follow the leads that they receive, and if necessary or if it is justified, that they will now recommend to either the ombudsman or Tapos to the DOJ kaban ng bayan. that cases be filed. So let them do their work. We do not interfere with what they do. Wherever it may lead, sinabi ko na nga yan, wala naman tayong tinatago, wala tayong, malakas. I know that there are several, the opposition would love to bring me into this, to include me in all of this. But that's politics. That is not to do about corruption. That is to do about politics. Gusto nila akong tanggalin. Yeah, sige, kaya nila gagawin lahat yung mga gagawin nila. Pero
Kaya nandyan ang ICI para silang silang gagawa ng pag-aaral, paghabol ng ebidensya, pag-verify sa mga kwento, sa mga sumbong, sa mga impormasyon na natatanggap nila. And I'm confident that whatever mud might be slung at the administration, that we will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any validation in fact. Ayan po mga kababayan, narinig nyo ang payag ni BBM. Politika lang daw yan, that's politics, sabi niya. Yung mga ginagawang paninira sa kanya. Hindi ka ba normal? Nakikita mo na nga yung mga under mo, yung mga tinalaga mo sa pwesto. Pinagbubulsa yung mga pera ng taong bayan. Ngayon, nagtatag ka ng ICI na sinasabi mo para imbestigahan yung mga pagnanakaw na yan. Kung totoong mga gagawin nila yan, siguradong kulong kayo. 100%. Kaya tapos overconfident ka pa na gawin nila yan, imbestigahan, tapos makulong yung dapat makulong. Sana kung totoo yan, nakulong na kayo. Kasi kayo po ang mastermind, kayo nila Tambi. Kayo mga naghati-hati ng pera na yan. Kaya mas maganda pa, bumaba na lang po kayo ng pwesto, BBM, para maayos na tong bansa namin. Ito mga kababayan, tong dalawang to pare-parehas lang ang DNA. Yung DNA na mga fighter, yung mga palaban sa mga gobyernong mga korap. Pinaglalaban nila yung mga prinsipyo nila na ayaw nilang magpatalo dahil nga ang nadedehado tayo mga kababayan. Itong dalawang to is okay to. Kaya lang, yung mga trolls dyan, yung mga sumisira at nagpapakitang gilas na sinusulsulan tong si VP Sara na kinokontrol niya daw si Kiko Barzaga. Paano niya kokontrolin yan? May sariling isip yan. Pinaglalaban niya yung tama. Sinasakripisyo niya nga yung buhay niya na handa siyang mamatay para lang dito sa bansa natin. Hindi po totoo yan na kinokontrol ni Madam VP si Kiko Barzaga dahil parehas sila ng utak. Parehas sila na ayaw puksain ng gobyerno yung corruption na yan. Panoorin po natin mga kabayan ha. His own person, he has his own principles, and he has his own free will. And there is nothing wrong at all with what he is doing because, as I said, tayong lahat, we are covered by the freedom of speech and expression. Narinig niyo po mga kababayan ha? Yung sinabi ni VP Inday Sara na hindi niya kinokontrol tong si Congressman Barzaga. Para saan pa? Di ba? Parehas naman sila ng puso. Yung parehas sila na against dito sa administrasyon. Mas maganda nga yun. The more the merrier yung mga matatapang. Di ba mga kababayan? Destabilization na nangyayari Nagsasalita lang yung mga tao. Nai-insecure lang o natatakot lang yung administration sa lakas ng boses ng mga tao. Ayan mga kabayan maliwanag na sinabi ni itong VP Sara na paninira lang yung mga ginagawa nila na yan, yung mga para masira sa focus tong si VP Sara at si Congressman Kiko Barzaga. Destabilization rumors lang naman yung ginagawa nila, gawa-gawa sasalo ng mga katungkulan bilang isang presidente. So sa akin, talagang wala na pag-asa ang mga Marcoses. Napatunayan na nila sila'y taksil sa bayan. Napatunayan na nila sila'y salot ng bayan. At kinakailangan, kung hindi magre-resign, matanggal sa pwesto. Opo, hindi na po dapat Marcos resign, kung hindi Marcos alis. Marcos tanggalin. Again, babalik tayo sa kasaysayan. Wala pong formal na resignation si Marcos Sr. Nung People Power 1. Kaya nga kung akalain natin na mapaparesign natin itong si Marcos Jr., hindi po. Kasi hindi nag-resign si Marcos Jr. In fact, kung maalala ninyo, yung kanyang vice-presidente nung snap election, si Turing Tolentino, abay nung naluklok na sa pwesto si Cory Aquino,
nagdeklara na siya ang presidente dun sa Manila Hotel. Nako po. At kinailangan nga na magkaroon ng desisyon ng Korte Suprema na kumikilala kay Cory Aquino bilang presidente ng bayan dahil nga po sa people power na sang-ayon sa Korte Suprema ay isang legal na pamamaraan dahil ang taong bayan na nagdesisyon na iluklok sa pwesto si Cory Aquino. Pero wala po talagang resignation na nangyari kay Marcos Sr. In the same way na wala pong resignation na mangyayari kay Marcos Jr. Nako. At ang talagang mangyayari po dyan, sapilitan natin dapat pababain itong Marcos Jr. Oh, ayan mga kababayan ha. Kailangan talagang gawin natin kung ayaw nilang bumaba. Pipilitin natin. Papasukin natin. Nagmamarcha tayo dito dun sa EDSA ulit. At tapusin na natin itong gobyerno na to dahil tayo lang din ang nagsasuffer sa mga kabalbalan nila. Oh, by the way mga kababayan, maraming salamat po. Naglalambing lang naman po tayo. Huwag niyong kalimutan i-share, like, subscribe ng mga videos na to. At nang sa ganun, napapanood ito ng ating mga kababayan dito sa Pinas at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po. News That Matters. God bless.